sa ating binasa po ngayon ay gusto ko lamang po ibigay sa inyong background na ito po ay sinulat po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kung saan po ay kasama po niya si Silvanos at saka Timoteo. Sa church po ng Thessalonica po ito naka-address, no? Sa loob po ito ng church, no? Meron po siyang isinulat po dito, no? Ang sabi ho dito ay sina Pablo at Silvano, Timoteo, sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na nasa Diyos na Ama at sa Panginoon Kristo, ang biyaya ay sumasa inyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa verse 2, kami ay palaging nagbibigay pasalamat sa Diyos para sa inyong lahat na gumagawa ng pagbanggit sa inyo sa aming mga panalangin. So dito sa verse 1 at verse 2, nakita ho natin na ito po ay ginigreet po ni Pablo. Ito po yung church ng Thessalonica, mga kapatid, no? Mga kasamahan nila ni Pablo, na kung saan po ay ito pong buong church na ito ng Thessalonica ay lagi po ito pinapanalangin po nila. Kaya mahalaga din po yung ating pananalangin po sa Lord, no? Binabanggit po nila lahat ito, yung mga kapatid, sa pananalangin. Sabi po ni Pablo, no? Ayan, sabi dito sa verse 3, na walang tigil na ginugunita ang inyong gawa ng pananampalataya at pagpapagal ng pag-ibig at katyagaan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo sa paningin ng Diyos at ating Ama. So nakita ho nila ni Pablo na masipag sila, walang tigil po nilang ginagawa, no, ang kanilang pananampalataya po sa Lord. Okay? So baga sa ay kahit po sila wala si Pablo, wala itong mga lingkod ng Diyos, tuloy-tuloy po sila na gumagawa sa kanilang pananampalataya po si Lord, kay Lord, no? Kaya dito po nakalagay sa wikang Banyaga, remembering without ceasing your work of faith. So ibig sabihin, yung faith pala may gawa din po yon, no? May kasama po yung gawa. Kasi sabi ni James, if faith without work is dead, no? Kung ang pananampalataya ay wala mga gawa, ay patay. So ibig sabihin, ang pananampalataya natin kailangan may kasama pong gawa. Ang ginagawa natin ngayon, ito po yung ating paglilingkod sa Lord. Okay? Kasi tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Hindi lamang po yon, kundi yung ating pagpapagal, no, ng pag-ibig sa bawat kapatid, sa bawat mananampalataya, no, na may katyagaan, no, at katyagaan ng pag-asa sa ating Panginoon. At tandaan po natin, ang paglilingkod talaga may kasama po yung tiyaga, no, sa paglilingkod po sa Lord. Okay? At ito naman ay sabi pa po ni Pablo, katyagaan ng pag-asa sa ating Panginoon. Kaya ang pag-asa po natin ang ating Diyos, no? Ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi yung pag-asa natin yung sino-sino mang tao, kundi yung ating Diyos, yung ating pinaglingkuran na buhay na Diyos. Kaya dito po sa verse 4, malinaw, nasabi dito ni Pablo na nalalaman mga iniibig na kapatid ang inyong pagkahirang ng Diyos. So ibig sabihin po, ang gumagawa ng pananampalataya na walang lubay, walang tigil, ito pong ebidensya ng pagkahirang ng Diyos sa Kanya before the foundation of the world. Ito po yon, no? Mga talaga hong may aksyon, may ginagawa para po sa kalulhatian ng ating Panginoon, no? Kasi dito po sa wikang Banyaga, ang sabi ni Pablo, knowing, brethren, beloved, your election of God, no? Nalalaman po nila ni Pablo, no, ang mga kapatid na ito ay nalalaman nila yung pagkahirang sa kanila, mga kapatid, kasi kung hindi ka hinirang ng Diyos, hindi mo naman po ito magawa, no, ang mga bagay na ito tungkol po sa pananampalataya. Verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi rin sa kapangyarihan at sa espiritong banal at sa lubhang katiyakan, gaya ng inyong pagkakaalam kung anong uri kaming mga lalaki sa gitna ninyo alang-alang sa inyong kapakanan. So ibig sabihin, hindi ho tumitigil yung pangangaral, pagbabahagi pula ni Pablo, para po sa kapakanan ng lahat ng mga kapatid, no? Para po sa kapakanan ng church.
para sa kapakanan po ng iglesia, mga kapatid. Verse 6, at kayo ay naging mga tagasunod namin at ng Panginoon na tinanggap ng salita sa lubhang kahirapan na may kagalakan ng Espiritong Banal. So, ang tinatanggap po natin, salita ng Diyos. Okay? Para po tayo ay magkaroon ng tinatawag po na matibay na paniniwala, matibay na pagsunod, no, sa ating Panginoon. Verse 7, kaya kayo ay mga halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Kaya ginawa po silang ehemplo, no, ni Pablo, ito pong church ng Thessalonica, na sila po ay isang halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya po, dapat lahat tayo magiging halimbawa ng lahat na mananampalataya, mga kapatid, no? Katulad po dito sa binanggit ni Pablo, saan sila maging halimbawa? Sa Macedonia at Akaya. So, ibig sabihin, hindi po ito nagagawa ng church ng Macedonia at ng Akaya, yung mga bagay na ginawa po ng mga taga-Epeso. Verse 8, sapagkat mula sa inyo ay tumunog ang salita ng Diyos, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi rin sa bawat lugar, na ang pananampalataya ninyo tungo sa Diyos ay lumaganap. Kaya kami ay hindi na kailangan magsalita ng anumang bagay. So, ibig sabihin ay ang kanilang pangangaral na salita ng Diyos, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, talaga hong well known na, no, na lumaganap na po. Nakilala na po sila na ito po ang mga ngaral ng ating Panginoon. Kaya po, sa atin bilang mananampalataya, dapat makita ho ng mga tao dito sa kaligid na tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo. Tama? Ng ating pinapangaral ay salita po ng Diyos, no? 100% na salita po ng ating Panginoon. Verse 9, ano sabi? Sabi din po dito, sapagkat sila mismo ang nagpakita sa amin kung anong uri ng pagpasok ang tinanggap namin sa inyo. Tingnan niyo po, at kung paano kayo bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. So dati sila ay sa Diyos-Diyosan din sila, no? Pero sila po ay bumaling sa Diyos upang paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. So, ganun din po ang kalagayan ng mga Thessalonians brethren po natin doon. Katulad din po sa ating kalagayan noon, nung tayo po ay doon din po tayo dati nakakulong, no? Sa Diyos-Diyosan, no? Akala natin totoo, pero nung pinaunawa sa atin ni Lord ang kanyang mga salita, ay nung tayo po'y kinonvert ng ating Diyos, ay hindi po pala tama at dapat pala ang ating paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. Ito po yung totoong Diyos na nasa banal na kasulatan. So, ano ibig sabihin po sa sinabi ni Pablo? Ibig sabihin, meron pong tinatawag ng pagbabalik loob sa Lord. Yung tinatawag po na conversion, no? Pag sinabing conversion, yung dati mong ginagawang mali, no, binago po ni Lord sa pagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang mga salita. Tandaan po natin, ang nagko-convert po sa atin, hindi po ang pastor, hindi po ang tao ang nagko-convert, no, ang nagdadala sa tamang aral, kundi yung ating Diyos at kasama po yung kanyang mga salita na atin pong binabahagi at ipinapangaral. Kaya tingnan niyo po, malinaw po mga kapatid, na dito ay meron pong tinatawag na conversion. Kaya sabi po dito, basahin ko po sa inyo, aklat po ng Acts chapter 3, no? Basahin po natin ang Acts chapter 3. Mga kapatid, meron po ditong binanggit, no, ang ating kapatid na Pedro tungkol po sa conversion, no? Sabi po dito sa Acts chapter 3 verse 19, no? Okay? Acts chapter 3 verse 19. Ano sabi po ni Pedro dito? Magsisi kayo sa makatuwid at magbalik loob, no? Sa wikang banyaga, repent ye therefore and be converted. Magbalik loob tayo upang ang inyong mga kasalanan nawa ay mapawi kapag ang mga panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo po, malinaw po yun na ang ating pagsisisi, ito po yung mga ginagawa natin sa mundo. Tama? Ito po yung gawa ng laman. Hindi po ito original sin.
na magsisi ka sa Panginoon para ka maligtas sa impyerno. Mali po ang ating pagsisisi dito, kaya tayo nagsisisi sa Lord, kasi bunga po ito ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, ay nandito na tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, magsisi kayo sa makatuwid. Bakit tayo magsisi? Kasi po, ang tao talagang nagkakasala. Nasalaman pa po tayo eh. No, wala namang tao na hindi nagkakasala po, nanay. Tama po? No, lahat naman ng tao nagkakasala. Liban lamang ang isang tao na nakatawang tao, ang ating Panginoon Kristo, hindi po talaga siya nagkasala. Tama? Siya po ay banal na nagkatawang tao. Hindi lamang siya banal na katawang tao, kundi siya din po ay banal na Diyos na sinasabi po ng banal na kasulatan. At ang sabi ho dito, mga kapatid, upang ang inyong mga kasalanan nawa ay mapawi. Ito yung conversion. Ito yung madala ka mula sa kasalanan, madala ka sa Diyos, madala ka sa tama, napapatawad tayo ng ating Panginoon. Kaya ito po ngayon yung ating paglilingkod na ito ay tuloy-tuloy sapagkat tayo po ay kinonvert, no? Binago, nagbalik loob po tayo sa ating pong ginawa. Noon, nung tayo po ay sumasamba pa sa Diyos-Diyosan, nung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, nung tayo po ay nagkasala hanggang sa ngayon, dapat atin pong itong ihingi po ng tawad sa ating Panginoong Diyos na buhay. So malinaw po yung tinatawag po na conversion. Sister Agnes, pakibasa sa Psalms chapter 19 verse 7, no? Pakibasa po chapter 19, no? Psalms chapter 19 verse 7. Ano po ang sabi dito tungkol sa conversion po? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Sa English po. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Yes. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Amen. So malinaw po 'yon, no, na ang salita, ang kautusan ng Panginoon talaga, siya po yung nagko-convert sa atin, no? Sa buhay po natin. So kasama po yung Diyos doon, no? Diyos at saka yung kanyang mga salita. Hindi po pwedeng ihiwalay po yung Diyos at saka ang kanyang salita kasi kanya po itong salita. Kaya sabi ko dito sa verse 9, sa 1 Thessalonians nating binasa kanina, na malinaw po sapagkat sila mismo ang nagpakita sa amin kung anong uri ng pagpasok ang tinanggap namin sa inyo. Tingnan nyo po sila mismo, sila example, mga kapatid, kung paano nila tinanggap, mga minamahal, yung lingkod ng Diyos, kung paano nila tinanggap yung aral ng Panginoon, kaya po sila na-convert, no? Kaya sabi ko dito, ay malinaw po, at kung paano kayo bumaling sa Diyos, mula sa mga Diyos-Diyosan, upang paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. Tandaan po natin, kung merong totoo, merong hindi totoo. No? Dalawa lang po yan. Kung merong totoo, meron pong hindi totoo. Sino po bang totoo? Siyempre ang totoo, yung salita ng Diyos, mga kapatid. Maging sa pagsamba natin, totoo po dapat ang ating sambahin, no? Sabi po doon sa John chapter 3 verse 23, no? Basahin po natin, mga kapatid. John chapter 3 verse 23. Kaya dapat sa katotohanan naman po tayo kasi ito po ang siyang nagko-convert po sa atin. John chapter 3 verse 23 up to verse 24 sa page 290 po. No, sabi po dito, John chapter 3 verse 23 hanggang 24, sabi po dito, mga kapatid, ay sorry po, John chapter 4 pala, no? Sorry. John chapter 4 verse 23, no? Up to verse 24. Sabi po dito, datapot ang oras ay dumarating at ngayon na nga na ang tunay na mga mananamba ay sasambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon upang sambahin siya. Ano po ang hinahanap po ng ating Ama? Ang tunay na mananamba. Tama? Yung totoong mananamba, ibig sabihin. Sabi dito sa verse 24, ang Diyos ay isang Espiritu at sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So malinaw, katotohanan po ang ating pagsamba po sa Lord kasi sumasamba tayo hindi sa Diyos-Diyosan kundi sa Espiritu, tama?
ang sinasamba natin yung ating Ama sa Espiritu at katotohanan. Malinaw po yon yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dito po ay yun po ang hinahanap ng Ama. Kaya po, yung hinahanap ng Ama, siya na ating ginagawa sa ating paglilingkod na ito. Sapagkat malinaw na tayo po'y na-convert na mula sa Diyos-Diyosan patungo po sa paglilingkod sa buhay at totoong Diyos. Kaya naglilingkod tayo ngayon sa buhay at totoong Diyos. Ito po yan. Kaya ang pagsamba natin, totoo, mga kapatid, at ito po ang ating pagsamba ay ayon po sa nais at kalooban po ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung conversion, no? Mahalaga yung tayo po ay madala sa tama at totoong paglilingkod. Sa tama at totoong ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa tama at totoong mga aral po ng ating Panginoon. Sa verse 10, ito na po yung panghuli verse 10. Ano sabi? At upang maghintay. May hinihintay po ba tayo? At upang maghintay, sabi po ni Pablo, no? Si Lord ang hinihintay natin, no? Para sa kanyang anak, no? Sino bang anak na ito? Ang ating Jesucristo mula sa langit. Kasi ang ating Jesucristo umakyat na po sa langit, tama po? No, sabi ng Biblia na sa kanang kamay ng Ama. Pero siya babalik para po tayo kukuhanin, mga kapatid, na mga hinirang, na mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. At ano po sabi nito? At upang maghintay para sa kanyang anak mula sa langit na ibinangon niya mula sa mga patay. Kaya po ang nagbangon sa ating Jesucristo, yung Ama, yung Diyos Ama. Hindi ho ang tao ang nagbangon po nito, no? Sa makatuwid ay si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Tingnan niyo po no? Dapat tayo hindi maligtas dahil sa puot na darating na ito. Ibig sabihin sa kaparusahan, sa impyerno. Subalit, salamat po sa Lord. Dahil isa po tayo sa hinirang ng Diyos, sa pinili ng Diyos, kaya ang ebidensya, ang ating pananampalataya, and then tayo po ay naglilingkod tuloy-tuloy sa Lord, kinonvert tayo ni Lord, hinango tayo ni Lord sa mga maling aral, maling pamumuhay, no? Maling paniniwala, kasi matagal po tayo dati na nakakulong doon, no? Sa paniniwala sa Diyos-Diyosan. Pero salamat sa Lord, dahil ngayon, pinaglingkuran po natin ngayon ang buhay at totoong Diyos. Kaya po, hintayin po natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Madatnan man tayo ng buhay, salamat. No? Mas the best, kung madatnan man tayo na patay na, okay lang din. Kasi bubuhayin po tayo ni Lord no, papalitan tayo ng incorruptible body. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Dapat paniwalaan po natin ito, sampalatayahan po natin ito, sapagkat ito po yung ating pag-asa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin pong Panginoon at nawa ay Diyos ang siyang malulahad at pagkakila sa buhay po natin. May question?